Kumusta? Kumusta? Good morning sa inyo. Good afternoon, good evening. Kung anong oras man nyo ito mapanood. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, ColorMex TV. Panibagong vlog. Panibagong hamon na naman sa buhay. For today's video mga kakulay, paint mixing tutorial tayo ngayon sa mga nag-aabang dyan, sa mga nag-DIY, sa mga mahilig at maging gustong matuto paano magtimpla ng klase-klaseng pintura o klase-klaseng kulay. Tapusin nyo lang hanggang sa dulo para may makuha din kayo or may matutunan din kayo na mga tutorial na ginagawa ko kagaya nito. At bago ang lahat, shout out muna, salamat muna ako sa mga silent viewers ko dyan, sa aking grupo na It's Atay, sa mga nag-DIY, sa mga solidong sumuporta sa aking YouTube channel ColorMex TV. Maraming salamat sa inyo. Ayan, ingat kayo palagi. Ngayon, may sample tayo dito. Ganun pa rin yung sistema namin dito. Pa-approve muna kami bago namin i-go sa production. Yan, pa-approve muna. Pagkatapos ng ma-approve, pag ma-okay na yung kulay, i-go ang production, tapos gawan na ng formulation or formula yung kulay. Ayan, may sample tayo dito na Retro Plus. Ito sa mga gustong ganitong kulay na Retro Plus yung description na binigay nila, Retro Plus. Ayan. And then may kahoy sila na pinadala sa akin. Siyempre, dito pa rin natin itira yung natimpla natin na pintura o kulay. Dito natin yung for approval. And then ang ipagamit nila sa akin ay polyurethane semi-gloss color. Yan, tama ang narinig nyo. Polyurethane yung ipagamit nila, semi-gloss. Yan. Sa mga nag-DIY dyan, panoorin nyo lang sa dulo kung paano ko ito tinimpla at anong main base ang gagamitin ko. Nasa medium color po siya, alanganin siya sa light color, alanganin siya sa medium. Basta panoorin nyo lang kung anong main base ang gagamitin ko at anong mga pangulay ang gagamitin ko nito sa Retro Plus color. Ayan. Pero bago ang lahat, kung napadaan ka sa aking YouTube channel or baguhan ka lang sa aking YouTube channel at nagustuhan mo itong video na to, paki-share na lang, paki-like, paki-subscribe para marami tayong matulungan na gustong matuto paano magtimpla o mga baguhan sa paint industry pa na gustong matuto paano magtimpla ng klase-klaseng kulay at klase-klaseng pintura. Paki-share na lang at maraming salamat. Tara, timplahin na natin to. Let's go! Ayan, dito na tayo sa ating pagtitimpla. Ito yung una, ito yung mga pangulay natin na gagamitin sa ganitong kulay na Retro Plus. Ayan, yan ang sample natin. Yung gagamitin natin pangulay, tatlo lang muna. Mag-additional lang muna tayo pag hindi kaya sa tatlo. Una, may HD3 tayo dito na chrome yellow, and then may HD4 tayo dito na scarlet red, and then may neutralizer tayo dito na HD9 na black, and then yung main base natin polyurethane semi-gloss clear. Yan po ang main base natin. Kasi bakit clear ang main base natin? Kasi dark color po yung sample natin, o hindi naman siya o kuan talaga light color. Basta dark color ang main base natin talaga ay clear. Yan, ito lang po ang mga patatlong pangulay. Hindi pa ito siya pintura, pangulay pa lang yan. And then ito yung pintura talaga, kulayan natin. Tara, umpisahan ko na. Ayan, umpisa na tayo. Ayan, ito yung sample. Set aside muna natin to. Ayan, ito yung clear natin na main base. Tara, umpisa na.
unang patak, it's D3 na chrome yellow. Yan. Sa mga nag-DIY pa rin dyan, sa mga baguhan, dapat dahan-dahan lang po tayo talaga. Alam nyo na, kung lalagpas tayo, pinakadelikado talaga. Yan. And then, it's D4 na scarlet red. Dahan-dahan na po tayo sa pagpatak. Sobrang tapang nito, itong pangulay na to na scarlet red. Halo-halo lang. Yan. Kunti na lang. Tapos dagdagan natin ng konting black. Dahan-dahan na po tayo talaga. Delikado kung lalagpas tayo. Diba? Kunting hilo muna. Kuha muna natin. I-distansya muna natin siya. Ayan. And then, kunting HD4 na scarlet. Yan. Dandahan na talaga tayo ha. Sa mga nag-DIY dyan. Tingnan natin dito sa karton para sigurado. Kunti pa, lagyan pa natin ng kunting scarlet red. Yan. Yung sample kasi tuyong-tuyo na talaga siya. Dapat kuha natin talaga, ilapit talaga natin ng maayos. Yan. I-spray na natin para malaman natin kung gaano siya kalapit o nakuha ba natin yung kulay talaga. Tara, spray ron tayo. Ayan, dito na tayo sa spray room. Ayan, dito na yung tinta natin. Siyempre, spray natin kung tingnan natin kung gaano kalapit yung natimpla natin. Kung ma-approve to, let's go na yung production. Ganoon talaga dito sa amin. Pa-approve muna kasi hindi kasi basta-basta timpla ka ng timpla lang, kailangan talaga pa-approve kasi marami yan, bulyuman yung order, kailangan sigurado talaga. Yan, ito na yung timpla natin. Sana makuha natin to. Ito yung sample. Yan, set aside muna natin to kay baka ma-disgrasya pa natin yan. Ito yung kahoy na pinadala nila. Yan. Yan, ito lang. And then, kuhaan tayo. Siyempre, yung gusto nila, single component, polyurethane yung pinagamit nila na pintura. Basta ay double component yung pinagamit nila na pintura, polyurethane pen, siyempre may catalyst siya at saka polyurethane thinner. Double component po yung pintura natin na tinitimpla ngayon. Ayan, may catalyst po siya. Kukuha ako ng konti para sa ating approval, tapos yung sobra, ito yung
kuan ko, ito yung control ko para sa formulation pag na-approve na formulation, at ito yung sample para sa production. Ayan. Ganun lang tayo, paliwanag lang tayo para malaman din ba pwede na kasi yung sistema ko talaga, i-manual ko muna bago ko siya gawan ng formula. Ganun ako kasi mas mabilis kasi ako pag i-manual ko muna saka na gawan ko ng formulation. Ayan. Paliwanag lang muna para malaman talaga kung paano ko gumawa ng pintura sa factory namin. Ayan, factory nila, hindi ito sa akin, factory nila. Ganun ba? And then ito yung catalyst niya. Yung catalyst dito sa polyurethane, may mga kwan dyan, ratio yan, tingnan ninyo. Pangulay 100%, part B catalyst 50%, tapos yung polyurethane thinner 25 to 30%. Ayan, ganon. Pero sa akin, alam ko naman kung gaano karami, alam ko naman talaga. Ayan, ikuan ko na lang, aim to aim, kumbaga mata-mata. Ayan. And then ito yung polyurethane thinner natin. 25% lang to 30 ang ilagay natin. Ganun lang kasimple. Basta follow lang tayo sa mga standard procedure sa pagpipintura. Ganun ba? Ganun lang tayo. Hindi tayo yung shortcut ba? Kasi alam niyo naman kung basta mag-shortcut na yung madalian, pero madalian din yung pagbagsak o pagbaba. Ganun lang. Yan, ito na. Ready to spray na, and then mag-safety ako, magmamas ako. Sa yung spray room namin, naka-blower to lahat. Hindi lang ninyo marinig kasi yung tunog niya medyo minor lang ba, hindi siya maingay. Pero ipakita ko pa rin sa inyo, magmamas tayo. Yan. Para magkuhan din ba na si Colormex hindi talaga nagsisafety. Ipakita natin, meron talaga, lahat naman kami nagsisafety, nagmamas, may kanya-kanya kaming mga gamit. Pero minsan hindi talaga ako magmamas kasi tiwala na ako sa kuan namin, sa blower, sa mga exhaust na lahat ng amoy ng pintura labas talaga. Pero ito pa rin, ipakita natin. Ayan. Ito na. Ayan. Ayan, ito na siya. Patuyuin lang muna natin siya hanggang makuha na. Tapos tingnan natin kung gaano kalapit siya o parehas ba talaga siya. Yan. Tingnan natin muna while basa pa siya para malaman ninyo kung basa pa siya, kung gaano siya kalayo. Tara. Ito yung na-spray natin na basa pa siya. Kailangan pa natin patuyuin. Mga 1 oras lang. All goods na yan, touch dry na yan. Pero ito yung sample, tingnan nyo kung gaano ba siya kalapit. Mahilo pa yung sa atin kasi basa pa talaga siya. Yung sample natin, tuyong-tuyo na talaga. Pero tingnan pa rin natin yan. Maya-maya lang pag medyo matuyo na siya. Yan, tingnan nyo.
medyo kahawig na basa pa siya, pero hindi pa natin yan desisyonan kung hindi pa siya talaga tuyo, kasi magbabago talaga yan pag natuyo na. Kumbaga sisipa yung kulay, ganun yung mga karakteristik ng mga klase-klaseng pintura. Dapat alam mo yung sipa at yung kuan niya, takbo pag natuyo na. Yan, update ko lang kayo pag natuyo na after 1 hour. Ayan, after sa 1 oras, touch dry na po siya. Medyo natuyo na po siya, pero hindi naman siya, hindi pa siya talaga as in tuyong-tuyo. Yan ang kuha natin, tinimpla natin na Retro Plus. Tapos tingnan natin yung sample kung gaano siya kalapit. Ayan, yan po ang sample. Ito yung sa atin na tinimpla. Yan, tingnan natin kung gaano pa talaga siya kakuha o gaano siya ka percent, ilang percent ba. Sa tingin ko nasa 98% talaga siya. Hindi naman natin na ma-perfect kasi hindi ko alam kung anong pangulay din ang ginagamit ito, pero yung sa akin talaga ito lang yung for approval ko. Yan, sa tingin ko ma-approve siya. Hindi naman siya masyadong malayo talaga, nasa 98% talaga siya. Tingnan nyo kung kayo ang husga, kung kayo ang approve, anong sa tingin nyo. Yan po ang for approval ko. Salamat sa inyo, salamat sa inyong walang sawang suporta sa aking YouTube channel Color Mix TV. Sana nagustuhan nyo at sana may natutunan kayo sa mga tutorial ko kagaya nito. Yan po ang Retro Plus double component pen po. May catalyst po siya, polyurethane semi-gloss color. Yan po. Sundan nyo lang yung paano ko ito tinimpla. Tapusin nyo lang hanggang sa dulo. Salamat sa inyo. Salamat sa mga nag-DIY dyan. Salamat sa mga palaging sumusuporta sa aking YouTube channel. Sa bawat upload ko na video, nandyan kayo palagi. Sa mga baguhan dyan at nagustuhan mo itong video na to, paki-share, paki-like, paki-subscribe para marami tayong matulungan na ibang tao na gustong matuto paano magtimpla ng mga klase-klaseng pintura o klase-klaseng kulay kagaya nito. Maraming salamat sa inyo at hanggang sa muli po. Salamat. God bless.